Hindi yan nakakagulat. They've been doing that mula nung napanganak ang CPP, NPA, NDF. They're very focused on their goal, pagpapabagsak ng gobyerno. Bilang bahagi ng NTF-ELCAC dati, Doc, ano masasabi mo na ang mga nanguna, pangalawa, sa naghain po ng reklamong impeachment dito sa kay Vice President Inday Sara Duterte ay itong mga tinaguriang legal fraud o yung mga konektado dito sa CPP, NPA, NDF? Admar, MJ, mga kababayan, hindi yan nakakagulat. They've been doing that mula nung napanganak ang CPP, NPA, NDF. At ang pinag-uusapan ko ay yung kamatayan block na sila Arlene Brosas ng Gabriela, Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, si Raul Manuel ng Kabataan, at yung mga kasama nila like sina Nery Colmenares, Bayan Muna Yan, sila Cristina Conti, magkakasama sila ngayon. No? So, they play yung kagandahan kasi na nakikita ko ngayon galing sa NTF-ELCAC, no? Dati napakahirap i-explain nung revolutionary dual tactics ng CPP, NPA, NDF. Pag sinabi mong revolutionary dual tactics, sa madaling salita, pinag-uusapan lang natin yung pandilin lang na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa Pilipino at sa gobyerno. So, ang ganda ngayon kasi malinaw, napakaganda. So, sa isang demokrasya, meron talagang mag-aaway, no? Political parties. So, pwede nating sabihin na parte lahat ito, no? Yung kay Vice President, yung side ng mga Duterte at saka yung side nila Marcos, Romualdez, no? We can say that that's part of democracy. We can, no? So, and yet, bakit napaka-prominente ng CPP, NPA, NDF na mga personalities na ito? Kasi iisa lang ang goal ng mga yan. At yan ay pabagsakin ang gobyerno. So noon pa nila ginagawa yan, hindi ito first time kay Marcos or kay Duterte or kay Arroyo. They done it consistently mula na napanganak yung salot na yan. No? So ang ginagawa nila ngayon na nakikita natin, di ba nag-statement si President Marcos, ang sinabi niya, ayaw niya yung impeachment, 'di ba? Na itigil niya 'yan. Tapos kinontra ng kamatayan block, 'di ba? So parang kinokontra niya si Marcos, pero sa totoo lang pinag-aaway niya yung nakikita nating gulo ngayon, no? Yung gulo na nakikita natin on both political sides are gawa-gawa yan ng CPP, NPA, NDF, iniintriga niya. Gusto niya magkainitan kasi yung paniniwala nila pag mas magulo ang bansa, pag nag-aaway-away ang Pilipino, mas madaling pabagsakin ang gobyerno at lalo't lalo na yung mga tinatawag nilang naghaharing uri. Ayan yung mga nasa Kongreso, pero ang kasama diyan ay si President Bongbong Marcos, lahat ng nasa gobyerno, pero ang enemy number one nila ay si Vice President at si Bongbong Marcos na alam naman kasi natin na si Speaker Martin Romualdez ay nagkapag-alyansa dito sa mga personalities na ito mga operatiba ng CPP, NPA, NDF. Sa pagkakaakala niya, no, nagagamitan lang sila, no? May meron silang tactical alliance para pabagsakin ang Duterte. Pero ang hindi alam ni Martin Romualdez or sumusugal siguro siya na hindi niya kaibigan 'yan. In the end, ngayon gagawin din nila yan. Sinasaksak na rin nila yan sa likod niya. Kasi papabagsakin nila talaga ang gobyerno. So sino ang totoong kaaway ng bansa ngayon? Ang enemy, ang state enemy dito ay ang CPP, NPA, NDF at yung mga nasa kongreso na yan, yung mga salot na nandyan, yan ang kaaway ng bayan. Pwede pa natin kasi we can argue kasi na this is all part and parcel of the noise of democracy except for me, yung pakikipag-alyansa ng mga politiko sa alam ba ni Martin Romualdez na CPP, NPA, NDS, si Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, alam nila yon, alam nila. So bakit sila nakikipagkuntsabahan dito sa impeachment, di ba? Kasi meron silang makukuha, perpetuation of themselves in power, higher positions, di ba? Pero yung isa naman, pero ang CPP hindi yan ang kanilang goal. They're very focused on their goal, pagpapabagsak ng gobyerno.
Opo. Yeah. Doc, anong masasabi mo doon sa kumakalat na larawan nga dito sa social media, mga videos kanina na ipakita natin, na sila dati talagang nakabilad sa init ng araw, nagpoprotesta, paano pabagsakin ang gobyerno, walang matinong gobyerno sa kanila. Ngayon, nandoon na sa loob ng kamera at tila nabibigyan muli ng boses itong mga grupo na naghihingalo na, lalo na during Duterte administration dahil nga yung kanilang pang-brainwash ay naagapan na ng husto, Doc. Ah, ang nakakalungkot talaga dito, no, mga kababayan, nung ibinigay ni President Duterte ang CPP and ang bansa kay President Bongbong Marcos, hingalo na ang CPP, NPA, NDF. It was on its deathbed. Pero dahil sa kuntsabahan ni Speaker Martin Romualdez sa teroristang organisasyon, at tingin ko kasama din si President Bongbong Marcos dyan. Pero nakita nyo ngayon, di ba, tinatraidor na sila, di ba? Tinatraidor na sila. So, yung kuntsabahan na yan, yan yung nagpalakas sa CPP, NPA, NDF na ngayon ay mukhang nakakabalik sila kasi meron kami nakikitang, for one thing, no, an almost complete senatorial slate, naglabas sila. Almost a year, how many months pa before elections, nakalabas na sila. Ibig sabihin, dami nilang pera. Saan nanggaling yon? Siyempre kay Martin Romualdez nanggaling yon. Hindi lang yon, kasama sila sa pagbibigay ng tupad, AIX, ayuda, AKAP, lahat yan, magkakasama sila. So ano ibig sabihin nun? Gustong bumalik ng bayan muna. Yung bayan muna na yan yung natanggal ng Pilipino nung nag-NTF-ELCAC tayo. Almost 3 million votes, 3 seats yon natanggal. Pero ngayon sumusubok silang bumalik. So, yan yung nakikita natin ngayon, lumakas ang CPP, NPA, NDF dahil sa kuntsabahan ng mga politikong walang prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Pagtataksil ang ginawa ni Martin Romualdez sa atin. No, bakit? Bakit niya ginawa yan? Dahil marami siyang ambisyon. No, marami siyang ambisyon. Pero ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan, o sige, meron tayong issues dyan kay Martin Romualdez, kay President Bongbong Marcos, at marami din. Meron din yung mga may issue din kay Vice President na wala silang ulterior motives. Sincere na belief nila na kailangan panagutin ang Vice President. No? So meron din ganun. Demokrasya tayo di ba? Pero meron ding nag-e-exist katulad nitong sila Martin Romualdez at sila President Bongbong Marcos na nakikipagkuntsabahan sa CPP, NPA, NDF. At ang CPP, NPA, NDF, iisa lang ang goal niyan, isa lang, pabagsakin ang ating gobyerno. So inaaway nila kunyari ang Vice President at ang mga Duterte, pero kaaway din nila ang mga Marcos at ang mga Romualdez. Nagkukunyari lang sila. No? So marami din tayong nakikita ngayon, no, na nag-aalyansahan sila AKOP, sila lahat yan, no, na mga pulis pa naman dati, PMAer pa naman, di ba? Yan sila Abante na nagyayabang-yabang kunyari na pinaglaban daw nila yung Pilipinas laban sa CPP, pero ngayon nakikipagkuntsabahan sila. Bakit, no? Ganda ng opportunity nakikita natin ngayon para makilala natin kung ano nangyari sa bayan natin, kung bakit tumagal ang salot na ito, at yun ay dahil sa mga politiko na nakikipagkuntsabahan sa teroristang organisasyon para tumagal pa sila sa pwesto. Kasi ang pinaniniwala nila Franz Castro at ng CPP, NPA, NDF na meron pa silang kakayanan. Nagyayabang sila dito sa mga medyo hindi katalinuhan ng mga politikong ito. At saka hindi naman bumababayan so hindi nila alam yung totoong nangyayari. Nagyayabang sila na pwede sila mag-deliver ng votes. Pero ang totoo, wala na silang ganung kakayanan. Nawalan sila ng 3 million votes, 3 seats in Congress last election. Tapos tumagal, mas lalong nakikita, kinasusok naman na sila ng Pilipino. So wala na silang kakayanan na ganon. And because of NTF-ELCAC, how many surrenders? Parang, how many? 35,000, 40, 60. So I could not, nung time namin, binigay namin almost 35,000. So in other words, no, wala na silang ganong kakayanan.